Andyan si Kuya JB. Let's drive daw. Kami ay mag-drive. O, diba? Si Pau pa. Hi, Papo. Pwede di mo. Wow. Saan ko papusin? Nag-vlog daw siya sa balay. Yan mga ka-Jordan. Uy! Oh no! Kiss mommy. Love mo, mommy. Okay sa'yo, okay? Okay. Sit down properly. Yan. Mga ka-Jordan. Pink, orange. Ay, baka mamaya malak tayo dito eh. Wala tayong key. Yan, mga ka-Jordan. Ay, wait lang. Ano ko na lang kaya, isarado ko pero hindi lock. Okay na yun, siguro. Ikot-ikot lang tayo, di ba? Hello, ito Kuya JB. Clap mo si Kuya JB. Galing na. Kuya, galing Kuya mo dyan. Oh, water! The water is over! Oh, no! Huwag ka matakot. Ayan yung ano, ni Papa. Hindi pala siya dito na. Mag-out. Ay! May pampin! Dito na lang sana tayo mag-park. Oh, di ba? Nag-drive si Kuya. Galing-galing. Sa beach tayo. Paraman tayong dalang shoes di Pau po. Uwi na. Mamaya balik tayo. Sige po, i-ready na lang po yung gamit. Tapos, Punta na tayo ulit pa dito. tapos magdala tayo ng snacks. Okay, sabi daw ni Pau pa. Go ready daw, go ready. Nakamotor ba si Papa? Uwi! Go, go, go. Sabi ni Pau pa, go, go, go. Daddy ride car. No, Kuya ride car. Mga ka-journey, meron tayong gwapong driver. Si Kuya JB. The battle of the band. Basta na natin ito. Ayan natin isarado. Nakikita naman doon. Abay, sisi naman po tayo dito. Yung sa fishing. Kasi, ang silip ako sa fishing. Wala ba si Daddy? No. Somewhere far away. Because wala ako. Wala ako. Daddy, where's Daddy? Yun, ang fishing. Hello? What?
Saan yung fish? Wait na. Open ko. Sit down. Lagi mo kumutan mo sa mama. Oh. Isus, ko binalibak ng ano. Sige, lagi mo kumot, dali. So yan po mga ka-journey, sa malang gabi sa ating lahat, ano po mga ka-journey. At si Kia ay nagagansilyo pa, di pa tapos. Nasaan na yung ginansilyo mo, yung ni Pau Pau, yung laruan ni Pau Pau, yung teddy bear ni Pau Pau, teddy bear, manika. Nilagyan niya ng short sa pajama at saka bag. Ganyan si Kia kahusay pagdating magansilyo. Ano, yan ang trabaho niya. Magansilyo ng magansilyo. Ito pa, gansilyo niya to. Yan. Gawa niya po yan, mga ka-journey. Yan ang mga gawa ni Kia. Napakahusay niyang gumawa niyan. Siya lang gumawa niyan. Tapos lagyan niya ng mga ganto-ganto. Saan ba galing ito mga ganto na? Kay tita ng Norway. Ay, kay tita ng Norway. O, tama. Diyan mo nilagay. Hindi na. Pwede po yung stitch marker para di mo kalimutan. Galing Galing mo talaga na ka. Dami niyang nagawa na mga magaganda. Tapos ito pa kanya din to. Gawa din niya to. Yan. Yan naman ay bag. Siya lang gumawa niyan, mga ka-journey. Tama. Ang dami niya nang nagawa niyan. Hindi lang yan. Sobrang dami na. May mga ano pa yan siya. Yung nandun sa Caloocan. Yung parang patungan ng baso. Di ba, anak, no? Yung patungan ng baso. Di ba meron ganun? Tapos, meron pa siya dito sabihin. Wala na, no? Nasa Caloocan ata yung iba Ito, ano. Di pa po tapos yan. Di pa tapos. Ito. Gawa niya yan, Yan, gawa niya. Kasi itong parang may susi. Ba yun? Parang meron akong nakita nun na susi ang ano. Yung parang may nakita pa ako sa iyo niyan Isa pa. Ito. Ayan, mga ka-journey. Siya rin gumawa niyan, Ang galingan niya nga gumawa Hindi mo yata nalagyan to ng parang mata. No. Ganyan lang po. Gusto ko po siyang style. Akin po yan. Di ko po ibenta yun. Oo. Akin lang po. Ang dami niya na. Iba-iba na yung mga disenyo ang nagawa niya, mga ka-journey. Kung ito nang alam mo. Ayan, Dito. Lagyan niya ng bra yung ano. Napakahusay niya yan, mga ka-journey. Mabuti dito natupi na. Buti natupi na ito. Kanina kasi dito nagrambol-rambol to dito. Mga ka-journey kasi bagong hango doon sa labas. Kasi kanina, mga ka-journey, si Kaming Mings ay bang sumama ang pakiramdam. Ito. Noong kanina, galing siya dun sa may veranda sa labas. Nagtimpla ng kape doon. Tapos
ay di, ginawaan niya pala ako ng tawag nito, yung pinakulo ang malunggay mga ka-journey. Tapos dinala niya rito. Tapos bumalik siya doon. Pagbalik, ang lakad ni Mingga ay paika-ika na. Tapos parang lagi nakadiin dito sa may pusod, sa may tagiliran, sa may bandang kaliwa. Naglakad dito na, nagpaika-ika na. Nasabi niya, hirap daw siya maglakad. Sumakit daw. So, yung ginawa ko, pinahiga ko sa dyan. Marami, magtutupi sana ako noon eh. Pinahiga ko sa dyan, tapos hinaplasan ko yung tiyan niya. Kasi parang, ang ano ko doon, ang tingin ko ay baka lamig. So, nung hinaplasan ko, naka-idlip siya dyan. Kinumutan pa nga siya ni Tinay. Na may video nga ako noon eh. Kinumutan siya ni Tinay dyan. Si Tinay mga ka-journey ay nakaintindi kapag ang mama niya ay may naramdaman. Kasi nga palibasa nga si Pau Pau ay nakakaintindi na talaga, at madalas ni Pau Pau nakikita kapag ang mama niya may naramdaman. So isa lang ang ano ko doon sa bata, naintindihan ng bata, naawa siya sa kanyang mama. Naawa siya. Ang ginawa niya, ang kumot na nandito nanggagaling sa may kabilang kama, pilit niyang hinila doon. Tapos nakita ko, inakyat niya doon. Di nga siya makakyat dyan sa sa kama. Hirap na hirap siya. Inakyat kung ganun. Ang ginawa niya mga ka-journey, yung kumot na niya, dala-dala, kinumot niya sa mama niya. Naawa siya mga ka-journey. Kasi ang mama niya, narinig kasi niya nga, pa, masakit yung tagiliran ko dito sa kasi masakit nga daw. Hinilot ko lang naman yun. Hinaplasan ko, hinilot ko. Tapos nakatulog siya dyan, nakaidlip. Tapos, kung pagising niya, gumaangga ang pakiramdam. Tapos yung kumain kami ng hapunan kasama si tita. Tapos yun na. Nagising ito si Pau Pau dito, pumunta doon. Nakatulog doon sa upuan. Dinala niya ulit dito. Para patulogin. Pati siya tulog na rin. Tulog na silang mag-ina dyan eh. Ngayon, ang ko dito kay Ate Mengs, ito yung madalas talaga ng niya eh. Ito yung pinaka problema niyang madalas mga ka-journey. Itong pagiging himatayin niya. Hindi ko alam kung bakit talaga ganon ang kanyang kondisyon. Yung kanyang magiging himatayin mga ka-journey, buhat pa to nung siya ay teka lang po kasi yung natin stand ko na lang po. Ayan. Ganun, tulog na sila Ate Mengs eh. Yan. Excuse me na lang po. Excuse me. Yung kanyang pagiging mahihimatayin, buhat pa yan nung ang edad niya ay 18. Basta ang anak pa lang namin noon ay si Jamela pa lang eh. Siya pa lang anak namin noon. Siya pa lang ang anak namin noon. Maliit pa si Jamela, mga 2 years old to 3 years old gano'n. Si Jam. Na-discover ko sa kanya noon, matagal na. Yun na nga, nung pagiging himatayin niya mga ka-journey. Hindi na bagong bagay nga sa akin yun eh, yung pagiging himatayin niya. Kasi one time noon, nung bagong sama kami, si Jamila palang anak namin, bagong paligo siya noon. Bagong paligo, sukles-sukles yung ganyan. Tapos, umupo sa upuan na may sandalan. Upo siya doon, sukles-sukles yung ganyan. Di maglaon na napansin ko sa kanya, akala ko nakatulog sa upuan. Kasi nakaganon yung pagka upo niya nakasandal, nakalaylay kasi dalawang kamay.
Akala ko tulog lang. Yung pala mga ka-journey ay nahimatay na pala. Nahimatay na. Kasi nung nakasandal siya, nung inano ko, ginising ko, kasi ang buong akala ko tulog, hindi yung ganyan. Kahit ang yug-yug ko, wala. Yung pala, nanghimatay na pala. Yun ang kondisyon ni Ate Meng simula pa noon, magpahanggang ngayon, yan ang kondisyon niya. Tapos itong sa kasalukuyan na nga, ito na, nung marami na siyang anak, lalong lumala yung kanyang pagiging himatayin. Tapos yun, napacheck up nga namin siya. Ang lumabas sa kanya noon pa, ay ang kanya daw puso ay balot sa taba. Yun yung findings dati. Tapos sumunod na pa-check up sa kanya, yun naman yung mataas ang kanyang sugar. Tapos nagkaroon siya ng acute na UTI. Yan. Yun ang nagiging sa kanya nararamdaman ng itong bandang huli na. Tapos yun ang inaano ko sa kanya. Ipinagtataka ko bakit sa tuwing napapagod siya, kapag gumagano na yung kamay niya, ganyan na yan siya, ayun. Alam ko na yun kung ano ang kasunod. Kapag nakatayo yan, tapos ngayon ang kasunod niyan, babagsak yan. Nung makailan lang, itong sa Caloocan, itong pinakahuling itong inupahan namin ngayon, nagkaway-kaway siya sa akin. Galing ng tindahan. Pabagsak na siya eh. Tinakbo ko kung hindi ko siya naabutan. Bumagsak. Yun ang kanyang ngayon. Laging nararamdaman ni Ate Mengs yung pagiging himatayin niya talaga. Bagaman napakarami na talagang beses akong nakapag-vlog sa kanya ng ganun, sa madalas talaga na pagkataon, ganun ang kanyang madalas nararamdaman, yung pagiging himatayin niya talaga. Nung naglakad siya na katanghali ang tapat, bumagsak sa kalsada, kasama si Pawpaw. Tapos nung bumili siya ng bigas sa tindahan, tapos yun, bumagsak din siya doon. Tapos diyan sa pagcha-church, minsan buhat-buhat na lang mula doon sa loob ng church, buhat-buhat siya palabas. At marami pang iba. Nung kasagsagan na hindi pa kami sa pagbablog, may ganun na rin siyang kondisyon talaga. Yung pagka oras na pagod si Ate Mengs, kung nakapagod siya or nito, yung bang bilad sa araw, sobrang yun ang naging kondisyon talaga niya. Yun ang ipinagtataka ko bakit siya ganun. Sa akin, ang ko dyan, ang ko sa kanya, maaring siya may binat, and then yun nga, yung kanyang yung sobrang taas ng sugar. And then yung UTI niya pa, mga ka-journey, may UTI din siya. Kumbaga sa madaling sabi, yung kanyang kondisyon ng kalusugan niya o mga findings ay halos parang nagpatong-patong na ba. High blood, mataas ang mataas ang dugo, diabetic, kasi mataas ang sugar so diabetic. Tapos yung UTI. Tapos isa pa sa namin ngayon, napapansin namin ni Ate Mengs, yung hindi siya mapakali, panay siya ang hugas ng kanyang kasi gawa ng tawag nito, lagi kasi siyang gumagamit ng ng tinatawag na napkin, mga ka-journey.
ang sabi ni Tita Charmin ay hindi raw yun maganda. Yung panay ang gamit ng sa madalit sabi sa mga kababaihan ito tawag pasadura, ika nga. Nauso kasi siyempre yung tinatawag na napkin, no? Nauso. Ngayon si Ate Mays, hindi yan mapakali o wala talaga halos mintis. Lagi talaga siyang gumagamit ng ganun. Na which is bawal o hindi nakabubuti sa isang babae. Kasi ang mga ganong produkto ay may chemical. Ano po? Alam ko may chemical yung mga ganun eh. Kasi ano yun eh, galing sa pagawaan ng ano yun eh. Kumbaga dumadaan sa mga makina, yung lahat ng mga materialis niyan ay siyempre may kaakibat na mga chemicals yan bago nabuo yung isang ganong klaseng produkto. Kaya kahit nga sa bata, di ba, hindi rin maganda sa bata na panay gamit ng diaper. Hindi rin nakabubuti kasi nakaka-UTI daw. Ang sabi nila ay batay doon sa mga naka-experience talaga na nangyari sa kanilang anak ay nakaka-UTI. Ngayon, batay naman din sa experience ko rin, maaaring totoo nga rin na nakaka-UTI talaga ang paggamit ng diaper kasi nangyari sa anak ko eh. Noong ang anak kong si Pawpaw na panay ang sabi niya, iw daw, ouch, masakit daw. Yung pala nung mataas ang kanyang mayroon siyang UTI. Nagkaroon ng infection si Tinay sa ihi. Nagka-problema siya sa ihi. Kaya naresitahan niya sa noon eh. So, totoo na may chemical nga talaga. May chemical reaction sa madaling sabi. So, ganun din yun dun sa mga pasadura ng mga kababaihan, pasintabi sa mga kababaihan, sa mga kumakain dyan, na yung paggamit ng napkin ay hindi nakabubuti kung madalas na pagkakataon mo ginagamit o ginagawang regular na lagi kang gumagamit na sabi nga meron kasi talagang hindi komportable kung hindi makakapaglagay. Si Ate Mings ganun. Hindi siya komportableng umalis, hindi siya komportableng kumilos kung wala siyang tinatawag na pasadura, ika nga, o yung tinatawag na napkin. Kaya, ang sa ko nito kay Mings, baka hindi kaya itong kasalukuyan niya ngayon nararamdaman ngayon mga ka-Jordy na panay nga siya ang kamot. Pasintabi po sa mga kababaihan. Pero hindi maganda. Hindi maganda. Sabi nga ni Tita Charmin, hindi na maganda yan pagka yan ang laging niyang ginagawa. Kasi yung chemical nga. Kasi malamang sa malamang nagkaroon ng chemical reaction doon sa kanyang puwerta sa madali sabi. Kasi dapat nga siya mag-vlog nito mga ka-Jordy, kailan matulog na. Kasi para siya mismo talaga makapagpaliwanag sa kanyang nararamdaman. Kasi yun ang kanyang nararamdaman po sa ngayon. Na hindi siya mapakali, halos makalipas lang ng ilang oras punta naman CR para maghugas na naman. Kasi parang ang pakiramdam niya ay parang tila baga yung bang yung parang hindi siya mapakali na kailangan laging malinis kasi nga parang pakiramdam niya nangangati, pasintabi po sa terminong ginagamit ko po pero yun po kasi ang kanyang nararamdaman talaga. Ang sabi nga namin at sabi ni Tita Charmin, maaari nga yan baka sa ginagamit mong pasadura or napkin dahil nga baka nagkaroon nga ng chemical reaction doon sa kanyang puwerta. Kaya delikado po mga ka-Jordy. Pasintabi po sa mga kababaihan, pero bilang may asawa, normal na sa atin yan. Hindi na ako dyan sa mga bagay na yan. Hindi maganda. Sabi nga ni Tita Charmin, hindi maganda yan
kung kinakailangan nga daw ipa-check up. Ipa-check up kasi yung pagiging himatayin niya, yung mga ganun. Kasi bago na lang ito ngayon yung may naramdaman siyang ganun, na hindi magandang naramdaman sa kanyang. Mahirap na po ako naman bilang lalaki, siyempre asawa ko yan, hindi rin ako naging tuloy komportable, parang hindi ako panatag, sa madalit sabi. Hindi ako panatag sa ano niya ngayon, kondisyon niya mga journey. Kaya yun, ang sabi ni tita, wala siya noon, nung nag-usap kami ni tita, kailangan siyang may pa-check up. Kailangan daw siyang may pa-check up. Ayun tulog na. Pero kanina yan, masama ang pakiramdam niyan. Si Pawpaw nga, nung nakita siya na hinilot ko, si Pawpaw kuha agad ng umot kasi kukumutan niya mama niya. Yan ang kondisyon niya. Minsan, ang sabi ko nga, may vlog na ako nito noon nasabi ko nga, ang kondisyon ni Mengay, o Ate Mengs, ay pabago-bago. Minsan maganda ang kondisyon ng katawan niya. Lumalaban niya kahit mainit ng panahon, mga okay. May mga ganun siyang kondisyon. Minsan naman may kondisyon niyan siya na kusa na lang, magugulat ka na lang biglang. Kanina okay pa man yung kanina, pero bakit ngayon yung bigla na lang biglang nahihilo, sumamagramdam, masakit ang katawan, biglang sumakit ang ganito tulad kanina. Okay naman yung nalangaligo pa nga kami sa dagat. Tapos bigla na lang sabi, di ako makalakad ng maayos pa, masakit. Masakit daw yung dito sa may tagiliran sa bandang puson, sa tagiliran, masakit daw. Para daw di siya makakilos. Wala nga akong ibang ginawa kundi hinilot. Sabi ko kay Mingay, dapat talaga magpa-check up tayo ulit. Then, kung ano man yung findings dyan, kung hanggat maaari, talagang bilhin kung anong dapat bilhin na gamot. Kasi dati-rati, ganun din kasi yan siya. Nabili nga yung gamot, nakainom isang bisis, hindi niya na itinuloy. Kasi, si Ate Mengs, pagdating sa pag-inom ng gamot ay, kung nakita lang niya yung capsule na malaki, di na raw niya malunok-lunok yan. Hirap na niyang lunukin. Siya madalit sabi, para bang takot uminom ng gamot. Ang nagmana nga sa kanya itong si Pawpaw. Kapag nakakita ng gamot niya, tatakbo na yan Kahit painumin mo lang ng vitamins yan, pag nakita niyang may hawak-hawak ang bote, tatakbo yan ayaw uminom. Yan ang kondisyon ni Mingay ngayon. Habang nagkakaedad, mas lalo namang parami yung kanyang nararamdaman. Yan nga sabi ni Tita Armin sa kanya, pinapayuhan siya alagaan mong kalusugan mo, yun ang pinaka number 1. Kasi aanhin mo naman yung pera kung yung katawan mo naman ay bumigay. Kasi si Ate Mengs kasi pag may pera, mas priority talaga niya yung mga bata. Kasi kung tihira niya hindi baling daw siya hindi makakain, wag lang mga anak. Kumbaga, sa halip na para sa sarili niya, pambiling gamot, sa mga anak na lang. Binanggit ko nga kay Tita Charmin sa kanya. Binanggit ko kay Tita Charmin, sabi ko nga, gano'n niya si Ate Mengs, tita Hindi baling wala siyang makain o basta ang mga bata, hindi baling na raw sa sarili niya. Kung ibibiling gamot, wag na lang ibiling gamot, ibili na lang na pagkain. Hindi, sabi ko, which is mali. Unahin mo muna yung kalusugan mo. Paano ka makapagpakain sa anak mo o ikaw mismo nagkakasakit? Anong
paano ka makapaghanap buhay? So kung wala kang hanap buhay, ano ipapakain mo sa anak mo? Hindi, pangunahin talaga kalusugan. Unahin mo muna ang sarili. Kung kinakailangan, yun, lagi kong ginaganyan yan sa Ate Mengs. Sabi ko, kung kinakailangan nating bilhin yan dahil kailangan para sa ikagagaling mo, di gagawin natin. Kasi kung minsan nga, ayaw niya ng minom ng gamot, wag na. Bilhin na lang natin ng pagkain yan para sa mga bata. So sabi naman ni tita ay papacheck up nga daw siya. So sabi tita, hintay-hintay lang kayo. Dahil ipapacheck up natin yan si Ate Mix. So yun lang yung update niya ngayon. Yung araw na to. Hindi magandang kondisyon ng kanyang katawan na naman. Ako rin, imbis na ako rin na mayroon din akong pinakaiingatan na ayaw kong ma-stress, no? Ayaw kong ma-stress yung mga ganun kasi mahirap, pero hindi talaga maiwasan Baga, mga ganung senaryo kay Ate Mengs. Sabagay, yung mga ganung senaryo niya, hindi na ako magtataka, yung mga ganun. Yung para bagang nagulat ka sa ganyang pangyayari sa kanya o nangyayari sa kanya. Yung paghihimatay niya, hindi na ako, dyan, nasanay na rin ako. Pero naroon katotohanan na na-stress talaga ako. Kaya isa yan sa naging dahilan din na minsan hindi tayo makapag-isip ba ng maayos, tama, dahil din sa iniisip mong problema sa akin lang pero yung sa akin kasi hindi ko talaga binibigyan ng pansin. Parang lagi ko lang siyang binaliwala ba, hindi ko laging tinatanim sa isipan mo, kasi pag laging itinatanim mo ganito sakit mo, ganito, ganyan, mas lalo kang hindi ka makakakilos at malulugmo ka sa stress niyan pagka ganun talaga. Hindi ko inisip yun. Anong ginawa ko lang, sabi ko, wala lang, basta galaw lang ako, happy lang. Pero ako minsan nga, pagka ganitong status ni Ate Mengs, hindi may iwasan talaga, nai-stress ako. Siyempre, di ba, kung ano-ano pumapasok sa isip mo. Lalo pat yan, si Pau maliit pa, si Kia maliit pa, tapos kung magkasakit yan, huwag naman, sanang mangyari na, huwag naman, mga ka-journey. Sana at masolusyonan. So sabi naman ni tita na ipapacheck up nga daw siya, hintay lang daw kami. So yun lang po mga ka-journey, dapat nga ang mag-vlog nito siya kasi siya talaga dapat ang magpaliwanag doon sa kanyang mga nararamdaman sa kanyang katawan. Yan lang, tulog na hindi na natin siya ma-disturbo, ka-journey. Hinayaan ko na lang na makapagpahinga rin. So hanggang dito na lang. God bless po sa ating lahat mga ka-journey. At yun nga po nagpahabol. Ayun nga yung aking kubo doon ay napaikutan na. Napaikutan na ng mga kahoy ba? Purma, kung sa madaling salita, purma. Nagkaroon na ng mga purma. So, nagsabi ko kay Kuya Mando na pagkasahod, itong darating na sahod, tsaka tayo uli gagawa, sabi ko sa kanya. Pero si Kuya Mando ay magpaawat. Sabi niya sa akin kanina, bukas daw ay kukuha daw sila ng mga kawayan na para isasahig.
Kasi kawayan ang isasahig, masarap, maganda yun pag kayo ng isasahig mga kadyon, ano yun, malamig, no? Malamig. Eh, sabi niya ay kukuha na raw sila. Ang totoo, hindi na nga ako nakakatulong din doon. Kasi yung anak ko, hindi naman din niya alam doon. At saka yung anak kong isa ay nag-a-apply ng trabaho. Si Makmak. Sabi ko, okay Makmak, kung di ka pa makapasok, itong pagdating namin ay sasama ko siya para makatulong-tulong man lang. Kasi wala talaga kami hindi talaga kami nakatulong doon eh, mga kadyon eh. Na medyo ano din ako kay Kuya Mando. Bagaman si Kuya Mando talaga hindi na okay lang daw sa kanya kasi meron naman daw siya makakasama doon. Pero siyempre kami ang titira tapos niwala man lang kami ay tulong, di ba? Maski abot ba lang dyan ng mga kahoy o anong pwede namin maitulong. Salamat talaga Kuya Mando sa iyo at sa lahat ng mga tumutulong dyan sa aming kubo. Thank you very much po talaga sa inyo. Hayaan nyo po at after na ito dito sa bakasyon namin dito ay luluwas kami doon eh. Luluwas kami doon. At siguro maring isama ko si Makmak kung halimbawa di pa siya nakapasok ng trabaho, isama ko siya then baka mag-stay kami doon ng mga ilang araw para makatulong-tulong. Pero sa ngayon kasi maghintay pa ako ng sahod no, itong darating ulit para makabili na kami ng yero. Kasi yung yero kasi bibilin ko yung tawag niya long span, yung ilalagay natin para paano hindi tayo pa yung papalit-palit. Kasi pagka yung yero na yung katulad ng mga yero na yung mga sinauna no, madali lang kasi masira yun eh, madali lang kalawangin yun. Kaya mas maganda bibili natin yung may kulay, yung tinatawag na long span, para kahit pa paano ay medyo tatagal o lalaban din siya sa mga init at ulan. Matibay kasi yung ganong klaseng yero eh, yung long span na yun, yun ang gagamitin namin yero. Then plywood, ano nga daw yan, mga yan kayo ba yung sinabi sa amin? Mga 10 ba yun? 10 plywood. Yung pandingding, ano po. Yun lang, ganun lang siya kasimple. Yung talagang as in kubo nga lang eh. Dapat nga pag sinabing kubo, dapat nga ang mga gamit dun is lahat kawayan eh. Pero plywood na lang ang aming gagawin para less hassle na po. Kasi pagkakawayan pa ididingding natin ay masyado na po kasi siyang matrabaho. Ang kawayan kasi medyo matrabaho kasi talaga ang paggawa ng kubo. Medyo matrabaho. Pero yung ibang part tulad ng sahig ay kawayan. Pero pagdating sa dingding, plywood na po ang aming ilalagay para mas mabilis-bilis di hamak ang pagkabit. Kasi isang lapag mo ganyan sa pader eh medyo malawak-lawak na yung kain. Hindi katulad ng kawayan ang gagamitin mo doon ay gasino lang yung sasa. Diba? Matagal pati trabaho talaga yun. So yun na lang ang naisip namin, plywood na lang para mas di hamak na mas mabilis. Sa madaling sabi, less hassle siya. Ano? So yun, abang-abangan nyo na lang po yun mga ka-journey. Basta hindi naman kami nagmamadali. Hindi kami nagmamadali. Ito yung makasahod kami yun, makabili kami ng materialis. So matatapos din yan. Pasasaan din yan mga ka-journey, matatapos din yan. Basta wag lang natin isipin, matatapos din yan, utay-utay. Tsaka hindi naman din ganun kalakihan pati yung ginagawa. So sa madalit sabi hindi naman din siya kakain ng sabihin natin ilang buwan kasi maliit lang naman siya. Light materials nga lang ang ginamit natin kasi nga unang-una ay hindi naman natin lote. Kailangan magtayo ka ng bato tapos hindi naman sa'yo lote. Nakakahiya naman doon sa may-ari ng lote. Patayo-tayo ka itong bato, hindi naman sa'yo itong lupa. Hindi ba? Kaya
sakto lang yung ano, okay na, sapat na sa akin yun, okay na sa akin yung masaya na kami doon ni Ate Mings na ang titir na may ganun lang siya, no? Obo lang siya. Pero, malaking impact naman para sa amin. Para saan? Nakakatipid kami. Kasi hindi na kami iuupay. Diba? O, anin mo yun, napakagandang bahay, eh, nag-uupa ka naman. Ayun yung doon inupahan namin, talagang komportable ka. Ganda nga naman sa loob talaga eh. Tiles na marmol yun eh. Pero, nagbabayad tayo buwan-buwan. Eh, samantala doon sa kubo, bagaman ganun lang yun, at unang-una sanay naman na kami. Eh, nakakatipid pa tayo kasi hindi na tayo uupa. Kaya nagpapasalamat kami higit sa lahat. Una, sa Panginoong Diyos. Pangalawa, kay Tita Charmin, kay Dang, yun, kila Tito, kay Kuya Mando, at saka kay Ate Flor. Nagpasalamat kami sa kanila. Dahil, isa silang ginamit na kasangkapan ng Panginoon Diyos para din kami magkaroon ng kapirasong pagtitirikan ng bahay o kubo. Salamat sa inyo, Kuya. At totoo nga si Kuya Mando, siya ang nangunguna doon dahil wala nga kami doon, pero wala sa kanya yun. Sabi niya, okay lang yun, wala sa akin yun, ang mahalaga ay makakatulong ako. Kaya maraming salamat, Kuya Mando, ha. Thank you talaga sa iyo. Naunawaan mo kami. Kasi kami talaga back to zero talaga. Kasi dati may bahay na kami, pero ganoon talaga ang buhay. Naibinta namin yun dahil sa pandemic, yung matinding kahirapan na-encounter natin na halos lahat naman, buong mundo yun. Walang nakakatakas dun. Kaya yun, yung nabinta namin yung bahay na yun. Pero hindi ko na pinagsisihan yun eh, nawala sa amin yun kasi kalooban ng Panginoon Diyos yun na hindi talaga magtagal sa atin yung bahay niya. So at least naman ay nakatawid kami dahil kasagsagan po yun na wala kami mga trabaho. Yan. Ang una lang naman kasi nasanda lang yun ang una hanggang sa pinagdagdagan na lang hanggat sa hindi na namin natubos. So ito ngayon, sa madaling sabi ay kami ay back to zero talaga, nagsisimulang muli. Pero okay lang dahil hindi naman kami nagsasawang mangarap, mga kapatid. Darating din naman yan ang isang pagkakataon. Tulad nga nito ngayon, hindi namin inaasahan na dumating sa amin to na magkaroon kami ng sariling lote. Darating din ang panahon na magtatagumpay din tayo pare-parehas. Hindi man sa malaking natangkilik, kahit pa paano nakausad-usad tayo, mga kapatid. So ako naman sa panig ko ay kung ano lang meron dyan, okay na kami. Satisfied na kami. At siyempre, nagpapasalamat din kami sa mga nanonood sa aming mga vlogs dahil ito na lang yung pinakahanap buhay ko na madali kong pasukin. Kasi nga, una-una wala requirements eh. Wala naman na may legal na kailangan ko para i-submit sa kanila. At dito talaga sa pag-YouTube, dito talaga pangunahin nabubuhay kami. Sa loob na to ng 2 taon, ito yung ikinabubuhay namin. Bagaman naroon ang katotohanan na hindi pa talaga kasya sa amin. Kumbaga sa madaling sabi ay kulang pa sa amin. Pero hindi kami tumitigil, hindi kami huminto, hindi kami nagtatamad-tamad. Sige lang, kahit mahina ang Diyos, vlog pa rin kami ng vlog. Dahil na doon din ang katotohanan, marami talaga naghintay sa upload namin. Salamat po sa inyo, mga ka-journey. Kasi pag hindi kami makapag-upload, maya-maya may message na yan. Nasaan ang upload nyo? Wala pa rin hanggang ngayon. Kung minsan, pagpasensyahan nyo rin, may mga upload ako na hindi talaga nasusunod dun sa schedule ko. Kasi may mga iba't ibang mga kadahilanan. Pero hindi naman ang hulugan na hindi kami mag-upload kami. Siyempre. Pero may minsan nga, hindi na nga minsan, halos madalas na pagkataon, hindi kami nakakasunod dun sa schedule talaga namin nga, 7, tapos 2, tapos
6 p.m. Ginawa kasi namin tatlo. Pag kaya namin magtatlo, magtatatlo kami. Pero kung minsan talaga hindi kaya. No, hindi ko din talaga kaya. Kaya, ito na muna. Journey. Kung ano lang yung aming nakakayanan, yun lang aming i-upload. Ito. So, salamat. Lalo na sa mga nagpaabot ng tulong, pagmamahal sa amin. Thank you very much po sa inyo, mga ka-journey. So, hanggang dito na lang, no? Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Right. Bye-bye po, mga ka-journey. Nantok pa rin ako eh.